All right. Okay, all right, enjoy. Bye-bye. She was trying to get the explanation about the key thing. About what? Hello everyone! It's me again. It's Len and RR. Hello RR, say hi. Hello. Oh, you should feet. Okay, show your picture. Show your feet. And then hi. Hi daw yung feet niya. Topic natin ngayon guys, or ang vlog natin ngayon guys ay tungkol sa operation ni RR. Tungkol dun sa testicles niya. Yung nawawala yung isang ano niya guys, isang egg, isang testicles guys. Hindi makikita. Matagal na to guys. Sa Norway pa kami. Nung 1 year old pa lang siya, yun na nga. Pinorward kami dun sa expert sa urology sa Oslo, sa Ahos Hospital sa Oslo. Tapos in-x-ray ng 2 beses. First namin napunta, ay, unang punta, check up. And then, after 4 months, x-ray. And then, yung ultrasound ba? And then, after 6 months, in ultrasound ulit, wala pa rin yung egg dun sa egg, sa baba, yung lagayan. Wala pa rin dun. And then, sabi nila, ng summer na, nung 1 year old pa lang siya, operahan na daw si RR. Tapos, in-extend namin kasi parang ang liit pa ni RR, parang naawa kami. Kasi baka darating ang panahon na kusa na lang bababa or ano doon, mag-show up yung testicles niya doon sa sa lagayan ng egg. Doon nga sa lagayan. Tapos nag-ano kami, bumili kami ng trampoline, bumili kami, and then talon-talon namin siya, tapos tinitraining namin siya sa takbo-takbo, gano'n, galaw-galaw, baka kusang bababa. Yun ang iniisip namin. And then, nung mag 2 years old na siya, in-schedule ni siya ng operation doon. Pero, in-extend namin kasi, yun nga, takot kami, and then after ng 6 months na, yung 2-3.5 years na siya, in-schedule ulit siya. Tapos, in-extend ulit namin. Kasi, takot nga kami. And then, nung nag 3 years old na siya, busy na kami sa, Barnabarn, yung case namin doon sa child protection. And then, ang dami na naming doctor's appointment. And then, doctor's appointment at saka yung child welfare, mga meeting. And then, yung schedule niya, kasi in-schedule siya ulit noon, pero hindi na namin nakuha ulit yung date kasi umalis na nga kami ng Norway, di ba? Tapos nung pumunta na kami dito sa Amerika, pinasa namin lahat doon sa pediatrician niya, lahat ng record niya kasi madami siyang record tungkol sa buong pagkatao niya, sa mata, sa doon nga sa testicles niya, and then doon sa development niya kasi late development siya, 'di ba? Siya, yung 1 year below yung pagka-late niya. Yung niya, yung diagnose sa kanya, MYRF syndrome. Ayan, may isa pa akong vlog diyan na ilalagay ko yung link sa baba, yung MYRF syndrome. Mga mamis, dapat updated tayo sa mga nangyayari sa anak natin. Dapat ipa-check up natin. Tapos, kung anong sinasabi ng doktor, sundin natin. Huwag matigas ang ulo. Kasi, para din yun sa kaligtasan ng anak natin. Ayun, dito na nga guys sa Amerika guys. Nung dito na kami sa Amerika, inano na namin. Pumunta na kami sa pediatrician, tapos pinorward na ng pediatrician ng Martinez yung place. Pinorward kami dun sa Auckland. Yung Auckland Children's Hospital, yun ang pinakamalaking ospital dito sa buong Amerika. Special sila sa kids. Malaking ospital guys. Na-amaze ako guys kasi
pangbata lang talaga siya. Special talaga sa mga bata. Kung anong sakit ng mga bata, doon talaga. Tapos, yung mga taga-ibang state, guys, or taga-ibang country, nag-OOGT pa dyan, guys. Pumupunta pa dyan yung mga ibang bansa, mga Europe, mga Asian, pumupunta pa rin dyan para mag-apprentice dyan sa hospital na yan. Kasi, special nga sila sa mga bata, Children Hospital. Auckland Children Hospital. At masayang-masaya kami na doon kami pinasa. Kasi sila talaga yung special na mapagkatiwalaan mo sa buhay ng anak mo. Lalo na sa mga operation. And then, yun na nga guys. Pinaward na kami, tinawag kami, pagdating namin dito sa Amerika, December 14, 2022, and then, parang tinawag na kami doon after 6 months, and then, nung nakita na namin yung doktor, hindi niya, in-x-ray. Tinignan na niya yung itlog ng anak ko, yung check-up, yung kapa-kapa niya. Wala nga daw egg doon, yung isa nawawala. Tapos, ang iniisip ko, bakit hindi i-ultrasound? Kasi, nung na-ultrasound siya sa baba niya, 1 year nakalipas na. And then, ngayon, 2 years na. 2024, kasi 2023 yun, di ba? Bakit hindi siya ultrasound? Tapos, nung in-schedule kami ng operation na niya on that date, in-extend pa namin kasi hindi pa kami ready. Hindi pa kami ready nung bago pa lang kami dito. And then nung summer, naka-receive kami ng text na yun na nga, January 19, 2024 at 8:30 a.m., yun na yung schedule na. Tapos sabi ko sa husband ko na punta na lang tayo para matapos na to, para mawala na yung natin, wala na tayong iisipin. Pero sa kalooban ko, parang labag sa kalooban ko kasi maawa nga ako sa kanya, operahan siya kasi maliit pa siya, hindi. Basta ang dami akong pag-alilangan, tapos hindi ako sa doktor, yung fully trust talaga yung time na yun. Kasi hindi man lang in-x-ray. Sabi nila agad pag first time pa lang pumunta namin, operation na agad to, ganon. Gusto ko sana may x-ray or ultra. Gusto ko muna may x-ray o ultrasound muna. Pero hindi siya in ultrasound. And then, tapos, nag-alilangan talaga ako. Tapos, nung dumating na yung araw na yun, kinabukasan, pumunta na agad kami. Pero yung kalooban ko, labag talaga. Bakit hindi man lang siya in x-ray? Yung anak ko na operahan agad. Paano kung ando na yung egg, bumaba na doon? Kung hindi nila mahanap sa tiyan, paano na kung andoon na? Mabubutasan lang yung tiyan ng anak ko. Kawawa naman yung anak ko. Matagal pa naman yung healing. Yun ang iniisip ko. Pero, pumunta talaga ako. Kami ng asawa ko, pati yung biyanan ko. Pumunta talaga kami doon. Tapos, pinaghintay kami doon, registration, tapos ilang minutes, pinapasok kami sa isang kwarto. Sa isang kwarto doon. Tapos, doon sa kwarto na yun, hindi makapasok ng biyanan ko. Dalawa lang kami ng asawa ko, pati si RR doon sa kwarto. Tapos, in-interview kami, tinanong yung SSN namin, tapos yung name, yung mga information about sa kanya, yung mga allergy, and then, tinanong kami kung anong gusto namin, yung must ba daw na yung patutulugin siya, yung ilalagay sa kanya doon sa kwarto, sa operating room, or gusto ba namin ngayon na, yung bibigyan siya ng liquid na painumin, tapos dahan-dahan siyang matutulog o dahan-dahan siyang yung makarelax, yung wala siyang maalala, tapos sabi namin, yun na lang yung gamot, yun ang gusto namin, tapos pinainom namin siya, tapos nung after 10 minutes, parang ganun-ganun na siya, yung parang wala na siya sa isip si RR, nasa kama na siya, tapos yung sabi ng doktor, pagkagising niya, wala na siyang maalala na inoperahan siya. Pero maramdaman talaga yung sakit ng opera. Pero, tapos matutulog lang siya, ganon. Tapos,
tapos dinala na siya sa sa second building, sa main building. Dinala ka namin doon, yung bed na may gulong, dinala na kami, tapos yung nurse na nagtutulak ng niya, kama, tapos inaano talaga si RI, inisikaso, binigyan, yung cellphone niya, binibigyan talaga siya ng, nag-YouTube, yung panood siya para, si RI, yung parang ma-relax siya. Pero si RR, parang antok na siya, na siya, fall out na siya, malapit. Tapos, pero andun pa rin yung YouTube sa kama. And then, pero kinakabahan ako kasi operation nga, di ba? Operation. Yung operation, 1 hour and 30 minutes. And then, no, 9:30 na, mga 9:30 na yun. Tapos, yung operation room, tapos, pumunta na kami doon sa, sa entrance ng operation room. Kinausap kami ng yung urologist, yung main doctor, na yun na nga, and then, operahan na nga siya, tapos, hintay lang daw kami sa waiting room. Tapos, pagkatapos ng waiting room, may sila guys, may screen sila sa buong place, sa waiting room, pati doon sa canteen or sa cafeteria nila, may screen na may nakalagay na number niya. May yung nakalagay kay RR 202 sa dulo yung number niya kasi privacy. Dito sa Amerika, always privacy. Hindi pwedeng ilagay yung pangalan, kaya number lang. Tapos may nakalagay doon na kapag inoperahan na, green, tapos yung pagtapos na yata, yellow, and then waiting for the visitor, parang purple na nakalagay sa screen, o tapos yung naka-gray na yung discharge na sa hospital. Yung ganun maganda guys. Tapos nung inano si RR, inoperahan na siya, tapos malungkot talaga ako, mangiyak-ngiyak ako, tapos pinigilan ko lang talaga. Tapos 9:30 na siya nag-umpisa yung operation niya. Tapos kapag natapos na yung operation, may nakalagay din doon na tapos na yung procedure, tapos nakalagay out for recovery room dun sa screen. Tapos may text din na sa amin sinesend. Ito guys, yung text, hindi man klaro guys. Ayan yung mga text sa amin. Hindi siya masyadong klaro. Ayan, yung naka-sign up na kami, may nag-text sila sa amin, you are signed up to receive procedure and update messages. Please do not reply to this message. Thank you, UCSF Health. And then, yung nag-enter na si RR sa procedure, nasa waiting room na kami, naka-receive din kami ng text na, yung naka-register pala kami, 08:48 ng umaga. And then, yung nag-enter na si RR doon sa operating room, entering procedure room, thank you, USSF Health. And then, 9:41. And then, 9:41, and then, mga nag-asikaso pa may inaasikaso pa sila, yung mga gamit siguro. And then 9:41 yun, 'di ba? Tapos 10:14 nag-text sila, procedure and progress. Ayun na, procedure and progress. Nasa screen din siya, tapos may text din kami. Tapos hinakabahan na talaga ako, hala, na si RR, yung hihiwain yung tiyan niya. Tapos malungkot talaga ako, guys. Kasi nanay ka, 'di ba? Tapos ayun, procedure and progress. Thank you, USSF Health. 10:14. And then, yung tinext, 10:14, nasa na kami niya, nasa cafeteria kasi wala pa kaming almusal. Nag-almusal kami doon. And then, pagkatapos ng almusal, naglakad-lakad kami kasi para hindi kami stress. Doon lang sa waiting room nakahintay. Baka ano ang iniisip mo, ganun, yung kung ano na iniisip mo. Kaya inaaliw-aliw namin ng asawa ko yung oras namin. And then 11:38, ayan, 11:38 na pala yung yung natapos yung operation. Ang nakalagay, out of procedure. Thank you, UCSF. 11:38.
ang tagal pala guys. 9:41 and then, ay, 10:14 and then 11:38. Ganun. Sobra ng mga ano lang to, 1 hour and 50, 38, 39, 40. 1 hour and 50 minutes yata. And then 11:38, tapos naghintay lang kami, tapos nakalagay doon na naman sa screen or dito sa text namin, in recovery, please, in recovery, 11:47, nakalagay, in recovery, please stand by for updates. Thank you, UCSF. And then, standby lang kami, tapos, nag-text sila na, please come to recovery for a brief visit. Thank you, UCSF Health. And then, ayun na nga guys, ako na ang unang pumunta. Kasi nanay naman talaga yung, pumunta ako doon, tapos, yun na nga, yung excited ako makita si RR, tapos nakita ako, nakatulog siya guys, tapos nakanganga. Tapos siya guys, nag-snoring. Ang ganda ng tulog niya. Maganda naman para hindi niya malaman yung sakit. Naawa talaga ako kay RR guys. Nung ninipirahan siya. And then, tapos sabi ng nurse nung nagbabantay, sabi niya gusto mong makita yung opera. Tapos pinakita sa akin guys, hindi pala hiniwa yung tiyan niya guys. Hindi hiniwa. Binutasan yung sa baba ng pusod, may butas. Tapos dito sa gilid, and then dito sa gilid, 3 guys. Dito, 1, 2, 3. Binutasan, parang doon pinasok yung mga wire nila guys. Parang yung camera, yung isa, and then, ewan ko, basta doon pinasok. Tapos, siya guys, yung, hindi, nakikita ko guys, may butas, pero yung bandage niya guys, hindi yung white, yung normal na bandage, yung, daw tawag doon, ghost bandage, yung white lang, yung clear, yung parang walang bandage talaga, kasi wala din dugo, wala din siyang dugo ko. Uy, napakagaling naman nila. Tapos, pinakita din yung baba sa akin, yung sa itlog, yung, di ba sa testicles dyan, may, yung, lagayin niya ng itlog niya dun sa baba. May nakalagay na parang nakabandage na bilog, 2. Tapos, sabi ng doktor, matatanggal daw yun after 2 to 3 weeks ng pusa. And then, yun na nga guys, after ng mga 20 minutes ako doon, tinawag ko na yung asawa ko, siya na naman ang bumisita. And then, bago pa pala ako lumabas guys, pumunta yung doktor sa akin. Kinausap ako, tapos, yun na nga, tapos, tuwang-tuwa ako, niyak ko siya. Niyakap ko yung doktor guys, sa tawa ko. Tapos, sabi ko, salamat doc, you saved my son life. And then, sabi niya, yeah, he said he did his best. And then, yun na nga, sabi niya na may gamot, may mga painumin, sundin lahat ng gamot. Tapos may follow-up check-up kami. Sa March 4. Titingnan kung maayos ba ang lahat, okay ba ang lahat. March 4, 2024. February pa next month, and then March. And then, tapos nung lumabas na kami, ako guys, tinawag ko na yung asawa ko, siya na naman ang dumalaw doon. Tapos, mga 20 minutes din, sabi niya, pwede na daw kaming umalis. Tapos, yun, binisa na nga si RR, tapos bumaba na kami doon sa baba. Tapos, kinuha na yung binan ko yung car, tapos umuwi na kami. Tapos, pero dumaan pa kami sa Walgreens. Ito guys, Walgreens. Ito yung nakaregister na butika namin. And then, yung bills pala guys, kung libre kami guys, pero yung bills, yung babayaran namin, $20,000 kung wala kaming insurance. Pero may insurance kami guys. Thank you Lord, may insurance kami. Tapos wala kaming binayaran. Tapos dito din sa sa Walgreens, wala din kaming binayaran yung gamot. Libre din siya. Ayan guys, 00
Ayan. Ayan. Diba? Ang ganda. Pag may insurance ka, worth it talaga guys. Kahit magbabayad ka ng monthly, pero isipin mo yung health ng anak mo. Isipin mo isipin mo kung anong mangyayari bukas, 'di ba? Worth it talaga. Hindi natin alam ang mangyayari bukas, accident ka ba o yung isa sa pamilya mo, hindi natin alam kaya maganda talaga guys may insurance tulad ditong nangyari ngayon. Kasi napakamahal. Saan kami kukuha ng 20,000? Kahit 24 hours kaming magtatrabaho, hindi namin makukuha yan. Thank you Lord. Thank you Lord. Successful yung ano niya, yung operation. At sana mga mamshi or mga papsi, yung anak nyo, kapag may nakita kayong kakaiba or ano, or hindi kayo sure kung ano ng kalagayan niya, pa-check up niya, ipa-check up yun na sa mga espesyalista. Tapos, yung general check up talaga, katulad ng ginawa namin sa baby namin, general check up. Kaya, alam namin lahat kung anong depekto sa kanya. Kaya guys, yun na nga guys. Kaya wag tayong mag-aksaya ng oras, aksaya ng panahon. Punta na agad tayo sa doktor. Tingnan niyo yung nangyari sa akin guys. Tapos yung ano guys, yung ito guys, yung nangyari sa kanya, kadalasan daw nangyayari sa premature baby. Pero siya, normal siya guys, pero ewan ko kung bakit nangyari sa kanya yung ganito guys. And then guys, ito pala yung name ng ano niya guys, yung opera ni RR. Ito guys, oh. Your child had a bilateral laparoscopy today. Ang haba guys, hindi ko ma-pronounce ang maayos. His scrotum may be swollen, appear brush, and enlarged 3 to 4 weeks. A small amount of bleeding from incisions also normal, especially if there are incisions on the scrotum. There are 2 small pieces of gauze on your child's scrotum. Yun pala yun. This will fall off on their own 2 to 3 weeks. Do not fold them off. He can continue to shower, pee, and pop as normal. If a little pop gets on a gauze, it's okay. Yun pala guys. Tapos ang dami pa dito guys, yung mga ano guys, yung reminder, diet. You should resume his usual diet. Good nutrition promotes healing and increased fluid intake. Activity. He should avoid lifting 10 pounds and all sports to 2 weeks. After that, he can return regular activity as tolerated. Bathing, no baths or shower for 24 to 48 hours. No swimming for 3 weeks. Sutures. All sutures under the skin and dissolve. Pain medication. You were given a prescription of Tylenol every 6 hours and ibuprofen every 6 hours for the first 48 hours. We recommend staggering a Tylenol and ibuprofen to help provide continuous pain control. Guys, ito yung gamot niya guys, oh. Ito yung gamot ni RR. Ito yung ano guys, yung powder siya guys. Ayan, 15 siya, 15 pieces. Ayan, 1 cup of glass, 1 powder, 1 cup of glass. Pwede ilagay sa water and juice. Ayan, pwede siya ilagay dyan. Ihalo. Ano to siya guys, laxative. Para hindi siya yung ganon, para hindi mag-force yung power niya. Kasi masama dun sa opera niya. And then, ito naman guys, ito yung ibuprofen na every 6 hours. Ito yung, drops.
And then, after 6 hours, ito naman guys, ang ipapalit. And then, 6 hours ito ulit. And then, 6 hours ito ulit. And then, plus dun sa powder. Para gumaling na siya ng mabilisan. Ayun, wala na to guys. Pang ano-ano lang to. And then, next check up namin. Yung sa mata pala niya guys, ophthalmology. Sa mata niya, April 17 at 9 a.m. Yung next check up namin on the third check up appointment, April 25 sa cardiology. Yung sa cardiology niya guys, nakapunta na kami last year. Okay lahat yung heart rate niya, wala siyang heart disease, healthy yung heart. Pero itong April 25, 2024 kasi 2023 yun, di ba? Ito yung last and final na daw guys, para to be sure na wala talaga siyang sakit sa heart. Dito sa cardiologist. Maganda dito guys, inaano talaga yung mga bata guys. Inaasikaso kapag malaman nila na ganyan talaga yung na may something sa anak mo. Sana guys, may natutunan kayo guys. Kasi guys, yung ano pala, isa pala sa, ang iniisip ko, isa sa dahilan na maraming defect na yung anak ko. Kasi, nasa 40s na ako nanganak guys. 40 na ako nabuntis guys. And then, 41 ako nanganak. Yun na nga guys. Yung dapat talaga manganak na healthy guys, 35 below. Yun daw ang pinaka-healthy na baby. Kung gusto niyo magka-baby guys, dapat manganak na kayo ng 35 below. 35 years old below. Huwag na kayong manganak ng 40 guys kasi magsasuffer lang guys. Tulad nito, ang dami naming ano nito guys kasi late development siya. Late development si RR. Kaya, ang daming sacrifices pag mga naka na ng 40 guys. Kasi hindi na healthy yung mother. Kahit healthy yung mother, pero nasa 40 na nga 'di ba? Hindi na good age para magkaanak. Yun lang guys. Sana may natutunan kayo guys. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye.